Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon dito tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Nabanatan din po si PBBM tungkol po sa sinabi niyang 20 kilo ang isang 20 pesos ang isang kilong bigas. Diyos ko po, Kaya itong mga dilawan talaga na to, kaya walang nangyayari sa kanila eh. Kontra sila ng kontra, lagi silang kumakalaban sa ating mahal na Pangulo. Pilit nilang hinahanapan ng butas itong mga dilawan na to eh. Kaya dapat sa susunod na election guys, alam nyo na gagawin nyo. kailan pa niya sinabi yan? Hanggang ngayon, tinitira pa rin po siya. Suntok daw po sa buwan. Ano daw pong klaseng pangako yan. Again po, sinasabi ko po sa Pinupunahan niya yung pangako ng ating mahal na Pangulo. Eh, samantalang yung pangako niyang 10K hindi niya magawa-gawa. Di ba? Hanggang ngayon, sinisingil pa rin siya. inyo, hindi po ito pangako ni PBBM. Ang sabi po niya, we will try to lower the price of rice to at least 20 to 30 pa nga pa yung sabi niya eh. We will try. Susubukan. Sabi naman ng iba, possible daw po yun pagka tumulong ang gobyerno. Pero bakit po ninyo tinitira si BBM dito? Paano po kung pagdating ng panahon, medyo matatagal-tagalan daw po, pero pagdating ng panahon, naging 20 pesos nga, ano na naman sasabihin na ninyo? Sorry na naman. Di ba? Sorry na naman. Pero ngayon, habang nakikita ninyo, pati yung oil price, ay yung pagtaas ng oil, tinitira nyo ang gobyerno. Alam nyo naman, understood naman ninyo yan, wala tayong control dyan, pero ginagamit nyo pa rin. Tingnan mo yung mga pinaggagawa ninyo. Di ba? Anong pinaggagawa ninyo? Alam ninyong walang kinalaman ng gobyerno, gagamitin nyo pa rin yan. Yung sinasabing 20 pesos isang kilo, tinitira nyo ng tinitira, imbes naman na tumulong kayo at imbes naman ay ibigyan ninyo siya ng compliment dahil pinapangarap niyang ipababa ang presyo ng bigas. Kayo naman, tinitira ninyo. Imbes na makipagtulungan na lang sana sila, kinakontra nila. Sinisiraan pa nila. Mga loko-loko talaga itong mga dilawan na to eh. Napaka walang hiya nyo talaga. Imbes na sabihin nyo, oo nga, sana nga maging 20 pesos ang isang kilo. Sana nga matulungan o sana mabigay tayo ng suggestion. Pero Ganun sana yung mga sinasabi nila. Tapos tutulong sila, di ba? Napakaganda sana. Napakabilis sana ng proseso. Hindi yung kung ano yung mga sinasabi mo pa sa mahal nating Pangulo. hindi, why? Yung purpose po ninyo ay bumagsak ang government na ito. Kaya panay ang butas ninyo. Panay ang gawa ninyo ng paraan. Ikaw Baraan ha, yung sinabi mo na tinamper ni BBBM ang USB? Lagot ka pagka napansin-pansin nila. Pakita mo. Di ba? Pakita mo. Di ba mga kababayan, I will show this again. Kasi kailangan makita uli ito. Baka mamaya i-delete nila eh. In that universe, Leni is actually going to lead the Philippines after the term of Vice President, and BBM is going to be investigated soon for tampering with the USB or Smartmatic vote counting machine. Hala, kabaraan ka dyan. Baka ikaw ay ma-liable dyan, tapos sasabihin nyo naman, ay, ako Pag nabisto na sila po, todo dahilan na lang ay kinakasuhan kasi ako ay critics ni Bongbong Marcos. Pero tingnan mo yan, iimbestigahan daw po si BBM dahil po sa tampering ng USB of Smartmatic voting counting machine. Hala, kabaraan ka. Dapat ikaw talaga pangit yan. Hindi ko napansin yan. Iimbestigahan. Ito na naman, may panibago na naman kayo. Sige lang.
'Di ba? Sige lang, magpa-libel na kayo. Sabi niya, oh, hindi ko nakita 'to ngayon lang. BBM is going to be investigated soon for tampering with the USB of Smartmatic. Walang hiya talaga kayo. Walang hiya ka. Tatay mo nasaan? Nagtatago pa ba o may sakit pa ba? Baraan. Ito po, nak si Baraan. Talagang walang kasawa-sawa. Tapos ito naman, hala, at talagang kayo, ito na naman ha, kumbaga tayo ay pinag-aakusahan na hindi tayo makamove on. Hindi po ba dapat yung natatalo ang nang move on? Pero tayo ang tayo ang inaakusahan hindi mag-move on. Tayo po ang sinasabing hindi tinitigilan si Lene. Eh sila nga po ang naglalagay diyan, pinapansin lang natin, binabasa lang natin, di ba? Until now, di ba? Hindi pa rin sila makamove on sa 31 million. Masama pa rin yung loob nila. Tapos ito na naman itong isang na to. Sabi niya, Duterte inherited a booming economy with below average debt to GDP or gross domestic product ratio. BBM, a guy who struggled and failed in economics, will inherit a country swimming in debt with a high debt to a GDP ratio and with rising inflation. What could go wrong? Wow, si Gary kakanin din. Talagang alam na alam mo. Sino kaya ito nagsasalita na to? Natutuwa rin ako sa mga sinasabi niya. Tapos yung tunog ng boses niya. Nakakatuwa lang. Talaga ang kilalang-kilala mo si BBM, ano, alam na alam mo na nag-struggle siya sa unfair sa economics. Paano po ninyo nalaman 'yan? Sinabi po ba sa inyo? Ay magaling nga po diyan si BBM eh. Magaling nga po siya magplano diyan eh. 'Di ba? Nakalimutan ninyo bakit tayo may utang. Baka tayo dahil sa utang ni Tatay Digong. Hanggang ngayon, marami pang buhay sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. I'm sorry. Ayaw niyong tigilan si BBM eh. Ayaw niyong tigilan yung utang. Ayaw niyong tigilan si Tatay. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out. Pagkupo ng aming tigre, walang makakapilit sa itinak na mangyari. Sara Duterte ang aming busy at Bongbong Marcos aming presidente. Kahit na anumang ipatunyo na basura, wala na sa inyo ngayon maniniwala. Di nyo kami mabubulag sa paninira na inyong ginagawa sa itinakda na magiging ama dito sa bayang sinilangan at maninilbihan ng tapat sa kanyang bayan. Tulad ng kanyang ama na nagpakinang dito sa lupa na kung tawagin peras ng silangan. Ako'y Isabelenyo, aking isisigaw na Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Dito sa rehiyong Tosar at BBM kami, lalo kami nga Ilocano, Marcos kami.